Mga kasamang pulis, katatapos lang po natin ang bagong taon at nagsisimula tayo ng taon 2005. Gusto ko lang i-remind sa inyo na kung anuman ang nakikita na serbisyo o pagdadala natin ng sarili natin sa labas at saka sa mga pagkikitungo natin sa mga kababayan natin, yan na rin ang pagtingin ng ating mga kababayan, ng ating mga citizenry sa kanilang gobyerno. Kaya nakikiusap po ako sa inyo na sana po ay ibigay natin yung magandang serbisyo sa ating mamamayan at magandang pagkikitungo sa kanila para naman po respetuhin at suportahin ng mga mamamayan ng ating Philippine National Police, una, at sa pangkabuuan ang ating gobyerno na pinamumunuan po ng ating mahal na Pangulo, si President Gloria Macapagal Arroyo. Iron Horse, yan ang tawag sa motorsiklo. Gamit ito ng mga pulis upang maging mabilis ang responde nila sa mga tawag ng tungkulin. Mabilis itong makalusot sa makikipot na lugar at kalsada, lalo na sa Metro Manila. Pero paano kaya kung gamitin din ito ng mga kawatan sa kanilang masasamang balakid? At paano kung magkatagpo ang dalawang grupo na ito? Laban ng mabuti at masama. Panoorin natin ang nangyari sa mga engkwentro ng mga bayaning pulis at mga tirador na sakay ng motorsiklo. Sino ba titirahin natin? Babae, kosyante. Tuwing alas 11 ng umaga, nagwi-withdraw ng pera sa bangko. Malaki yan to, pare. Pare, bandang alas 2, nangungulekta ng pautang na yun. Pare, bandang alas 4 sa gasolinahan, nangungulekta yun. Bundle-bundle pare ang pera. Bundle-bundle. Eh di hapon natin tirahin. Marami nang dalang pera yun. Kailangan natin yung motor. Yung motor mo ang gagamitin natin, pare. Motor ko? Kailangan dagdagan mo yun sa akin. Papatayin kita, paparilin kita, hold up to, papatayin kita. Pag di binigay, papatayin kita. Ayaw mo? Ayaw mo? Papatayin kita, ayaw mo? Sa pagkakadinig ng putok, agad na rumisponde si PO1 Rolly Fernandez, PO1 Knowing Bidar, sakay ng motorsiklo. Victor Base, napalabang kami. This is 196 Saturday, napalabang kami dalawang hold number. Exacto kayo. May nangyayari daw nakawan sa malapit sa Metro Bank. Nung dumating kami sa area, agad kaming pinutukan. As self-defense, bigla kaming gumanti ng putok. Hindi po ako magdadalawang isip na gawin ulit yun. Kasi bilang isang alagad ng batas po, isa po sa mga sinumpaan naming tungkulin ay ang maglingkod sa bayan. Kaya hindi po ako manghihinayang na ulitin po yung mga pangyayaring ganon. Kung kinakailangan po, itataya namin ang buhay namin. Makapaglingkod lang po sa bayan.